Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Mark, chapter 5, verses 32 hanggang 34. Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap sa kung sinong humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mong iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Today, pag-usapan naman po natin yung boldness. Ano po? Kasi dito po sa kwentong ito, nagpatotoo yung babae sa ginawang pagpapagaling sa kanya ng Panginoong Hesus. Bakit kinakailangan pang gawin ng babae iyon? Ano po? At bakit kailangan hanapin pa siya ng Panginoong Hesus doon sa crowd? Malinaw po, gusto kasi ng Panginoong Hesus na itong babaeng ito, ipagtapat niya, ipatotoo niya, mag-testify po siya doon sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At ako'y naniniwala, lahat tayo mga Kristiyano, kailangan natin gawin yan. At ang pagpapatotoo po patungkol sa ating pananampalataya ay mahalaga. Dahil po dito, ito pong babaeng gumaling ay sinabihan ng Panginoong Hesus na pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kasi iba yung pananampalataya nitong babaeng ito eh. Bold yung kanyang pananampalataya. Ano po? At hindi niya ikinahihiya yung ginawa sa kanya ng Panginoong Hesukristo. At alam nyo, dapat ganun din po tayo. Ano po? Kasi yung boldness, kailangan natin yan mga Kristiyano, lalo na sa panahon natin ngayon. Sabi nga sa Romans chapter 1, verse 16, "Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya." So, kung naniniwala po tayo na ang gospel ang tugon sa lahat po ng problema na mayroon po sa buhay ng tao, wag natin itong ikahiya. In fact, sabi nga dito ni Apostle Paul, yung magandang balita, ang kapangyarihan ng Diyos ano po, para sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. At sa panahon po natin ngayon, puro na lang masamang balita ang ating napapakinggan. Ano po, nakakalungkot po. Kaya maraming tao ngayon nadidepress, nahihirapan sa buhay, nalulungkot, nagkakasakit. Ano po. Kasi alam niyo po, masamang balita, talagang hindi po maganda yan. Ano po, akala natin walang epekto yan sa buhay ng tao. Meron po, ano po. Ang pananampalataya po, dapat dumating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kung hindi po, ay tayo po'y laging mahihirapan sa buhay. At yung mga pasanin natin hindi mawawala. Ano po? Kung laging masamang balita na lang ang ating napapakinggan. Kaya ako'y naniniwala po na itong healing na naganap sa babaeng dinudugo, ano po, ito po ay God's form of advertisement. Ano po, sa pamamagitan po nito, na-promote po ang gospel. Ano po, at ang ating Panginoong Hesus po ay nakapangaral sa iba pang mga lugar na nangangailangan ng mabuting balita. Tayo po sa ating mga simbahan, pinipilit nating i-promote yung ating mga gawain. Pero alam niyo po ba na kung kikilos lang ang Holy Spirit, ano po sa ating mga simbahan, at ang mga tao makakakita ng signs, wonders, miracles, and healing, hindi natin kailangang mag-promote. Ano po, sapat na po yun. Ano po, para po ang mga tao ay maniwala sa mabuting balita. Naalala niyo yung nangyari sa Acts chapter 3, yung meron pong lumpo na gumaling na pinag-pray po ni Peter and John. Ano po? At dahil lang doon, ano po, ay naipangaral po yung gospel. Ano po, sa pamamagitan ng healing na naganap doon po sa lalaking yon. Makikita ninyo sa Acts chapter 3, verse 16, gumaling yung lalaking yun sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At nagtaka yung mga tao, maging yung mga religious leaders ng panahon na yun. Makikita po ninyo sa Acts chapter 4, verses 13 to 14. Ano po, na yung mga nasa Sanhedrin, ano po, nagtaka sila sa katapangan ni na Pedro at Juan. Bagamat alam nila na si Pedro at Juan ay mga ordinaryo o karaniwang tao lamang,
at walang pinag-aralan. Ano po, makikita po ninyo na wala silang masabi dahil nakita nila yung pong healing na naganap doon po sa lalaking lumpo. Kaya alam niyo po, sa panahon natin yun, huwag tayong mag-rely sa technology. Huwag tayong mag-rely sa husay ng tao, yung mga magagaling mangaral, magsalita. Ano po, okay po yun, no, kung magagamit natin. Pero alam niyo po, ang tao, mahirap nating paniwalain eh. Kailangan makakita sila ng tunay na pagkilos ng Diyos. Ano po, para maniwala po sila. Kaya ako po naniniwala talaga na sa pamamagitan po ng signs and wonders, miracles, healing, pwede pong nating maipromote ang mabuting balita. Kaya samantalahin natin na tayo po ay ginagamit ng Panginoon sa panahong ito, mga Kristiyano. Ano po? Tayo pong magpapatotoo ng kayang gawin ng Diyos sa buhay ng tao. At alam nyo, ano bang pagtingin o paano tayo tinitignan ng mga di mananampalataya? Alam nyo na isip ko po yan many years ago eh. Ano po? Kasi ako mismo, nung ako po'y hindi pa Christian, ang hirap-hirap po akong paniwalain ng mga nag-share ng gospel. Ano po, pinagtatawanan ko po yung mga nakikita ko sa mga churches, yung mga praise and worship, yung mga ginagawa ng mga Kristiyano na sumisigaw ng praise the Lord, hallelujah. Yan po'y katatawanan sa akin nun eh. Iniisip ko parang nababaliw na yata itong mga taong ito. Pero alam niyo po, nung may nag-pray over sa akin, sa isang pagkakataon, nagpa-pray over po ako dahil ako may karamdaman at na-experience ko po yung healing, naniwala po ako. Kasi alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ang tao mahirap paniwalain. Pero kapag nakakita po sila ng pagbabago sa ating buhay, mga himala na naganap sa ating buhay, marami po ang maniniwala. Meron nga po akong kakilala, notorious na tao, kinatatakutan sa isang lugar. Pero nung na-born again siya, nakita ng mga tao yung pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Nagtaka sila. Paano nangyari yun? At ngayon, maraming tao ang naliligtas, nabuborn again dahil sa patotoo nitong taong ito. Ganun po kasi ang mabuting balita. Kailangan makita sa atin yung kapangyarihan nito. Kaya kung magkakaroon lang tayo ng boldness, mga kapatid, na nagmumula sa Holy Spirit, sabi sa Acts chapter 1, verse 8, katulad ng babaeng ito, maitetestify natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At ako'y naniniwala na ang sign na ang Holy Spirit ay suma sa atin kapag meron po tayong boldness. Kaya dito po sa kwento ng babaeng dinudugo, nakita ko po na ito yung isang side ng story na dapat nating maintindihan, na dapat yung pananampalataya natin, huwag nating ikahiya, ipatotoo po natin. Sabi nga sa Joshua chapter 1, verse 9, be bold, be strong, for the Lord your God is with you. Kailangan tayo mga Kristiyano, bold tayo sa pagtitestify ng ating pananampalataya. At ako'y naniniwala na ito'y magagawa natin sa kapangyarihan ng Holy Spirit na suma sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At ang panalangin ko today, bigyan mo kami ng boldness, Lord, na maipangaral namin ang mabuting balita. Huwag namin ikahiya ang mabuting balita. Maraming tao ang nangangailangan nito. At naniniwala kami, marami kaming maiimpluwensyahan sa aming pong mga patotoo. At yung aming pong buhay ay magbibigay ng tunay na kaluwalhatian sa iyong pangalan. At alam po namin, Panginoon, as we share the gospel, bigyan mo kami, Panginoon, ng katapangan na nagmumula sa iyo upang wag naming ikahiya o wag kaming matakot tuwing ipapangaral namin ang mabuting balita at isi-share ka namin, Panginoong Hesus, sa buhay ng maraming tao. Salamat po, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala
manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.